Bulaga. Good morning everyone. Ay, naku. Thank you talaga guys. Dahil panibagong vlog at panibagong video na naman tayo. Lalaban tayo hanggang sa dulo habang ako'y nabubuhay. So, kagigising lang natin guys. So, tara guys, samahan ninyo kami sa aming gagawin sa araw na ito. Ay, hindi pala sa araw na ito. Nung nagdaang buwan pala kasi ngayon ko lang ipapalabas to. So, kasi hindi po ako mahilig mag-post. Like, bihira nyo ako makikita mag-post ng pagka yung may mga bagay ba na dumating sa buhay natin, ganyan. Nahiya ako mag-post guys. So, pero itong pagkakataon na to dahil wala tayong magawang content. Kasi, marami akong inisip guys. So, ang inisip ko ngayon yung ano na lang, yung mga nakasave na mga video mo na ngayon. So, abangan na lang natin guys yung bago nating i-upload kasi meron kaming tapusan dito. So, upload natin yon. And then, ito na nga yung ating next mo ng vlog. Yung mga tatanggalin natin dito sa ating mga nakasave na video. So, tara guys, samahan nyo kami sa aming pagkuha ng sasakyan. Kahit maliit lang at least para may magamit si Darrell sa kanyang pag-aaral guys. So, tara guys. Hindi po yan cash guys kasi wala kaming pang cash. Tara, samahan nyo kami. Hindi ka bibitin. Ngayon, dinala ko sa San Andres. Again, anong ating gasolina? Green. 91. 91. Ilang liters po yan? Ilang liters naman? Almost 4 tayo. Ganyan. So, this is a 3-cylinder 1.0 gasoline engine. Gasolina, ha? Actually, marami kasi nagtatanong sa amin sa mga display. Kasi mukha siyang SUV malinis sa SUV, diesel. Ay, ang gasoline yan, 1.0. Pag yun ginawa mo diesel, sasabog yan. Di ba? Wala. Ano, 91? 91. Basta sabihin mo, Unleaded. gato na lang pa. Pag magpapagas ka, sabihin mo, regular, green. Pag hindi pa rin nila magets, sige, unleaded. Bigyan na. Ganun talaga. Pero at least, Marami ngayon, alam nyo na yung difference niya. Basta na lang nagkakaganyan yung mga yan. Oo. Wag na wag din po kayo maglalagay ng sticker na diesel. Nangyari yon, may kliyente dito, nagpunta before, pinadrain. Nagalit sa gasoline station, ba't daw nilagyan ng diesel? Sinabi daw niyang gas. Aba, kahit ba naman sabihin mo naka-sticker yung diesel, talaga mo magkakamali. Ba't hindi naman susuot yung... May babatiin lang tayo guys. So, shout out pala kay Sir Mar ng Suzuki Highway, San Pablo City. Napakabait. Sobrang bait niya guys. Masikaso sa kanyang mga kliyente, ganyan. So, shout out sa lahat ng nasa Suzuki guys. At kay Sir Mar. Ayan. Thank you so much. Ewan ko, paano nila nalagyan yun? Nagpa-drain dito. Hindi kasalanan niya yun. tubo ng... Oo, kasalanan niya yun. Hindi susuot yung tubo. May question pa tayo regarding sa sasakyan na natin. Siya, hindi ko alam eh. Magdadrive pa ako. May tanong Testing pa. May question ka Wala pa? na. Okay, muna tayo na sa... Nung oras na. Ganun po yan. Pero bilang brand new nga po ito, kailangan, parang ang brand new na sasakyan, parang baby yan eh. Umpisahan mo Tama. ng unti-unting pagtuturo. Proper maintenance, etc. I'm sure matatagal yan. Ay sabi nila, ano bang top makers sa international community? Car designers, diba, na Japan or Germany. Yan, magagaling talaga mga engineers ang sakyan. Pero, anong pinagkaiba nila? Okay, si German cars, gamitin mo yan sa pasok sa instruction ng German engineers. Magtatagal talaga yan. Mga Mercedes, di ba? Talaga magtatagal. Almost a lifetime. Sabi nga, almost a lifetime kasi may maaga namamatay. Pero, bakit mas boom ang Japanese cars? Kasi ang Japanese engineers, dinedesign nila ang sasakyan na abusuhin ng tao. Ahead sila mag-isip.
Kasi ano magagawa ko? Ang gusto ko eh, di ba? Sabi nga nila, ang sasakyan ginawa para sirain. Kasi lagi-lagi natin ginagamit eh, wear and tear ang tawag ng ulo. Ano? Kaya yun, madali i-maintain ang Japanese car. Kung mapapansin nyo po, sa lahat ng Japanese brand, kahit saan man ang assembly niyan, anumang brand yan. For example, Toyota. Meron niyang planta dito sa Pilipinas. Japanese pa nagpapatakbo niyan. Mm-mm. Suzuki, ganun din. Hindi pwede pakawalan ng Japanese sa quality control. Kahit saan mang bansa. Ito, India, binuo, pero Japanese pa rin nagpapatakbo ng planta nila. Labor lang talaga yan. Ganun po siya. So, ngayon, hopefully, paglabas po nung sasakyan nyo po, itrato natin siya na parang baby, palakihin ng tama. So, paano natin i-break in ang sasakyan? May nagsasabi, hard break in, gusto ko yan para palit agad. Okay, palitan natin ng pyesa, di ganun din, break in mo ulit. Depende pa kung i-approve yung warranty. Kasi, kung yun ay parang sinadya, i-approve mo ba ang warranty or hindi? 50-50. Alang-alang. Better, ayusin natin. Ang nare-recommend ko for break-in is dalhin mo sa iba't ibang terrain ng sasakyan mo. Kasi magkakaroon ng iba't ibang galawang makina. Diba? May expose siya sa puro akyatan, palusong, diretso. Tama. Diba? Wag lang sa bahang-baha. Patay tayo dyan. Yun. Ano ibig ko po sabihin? Iba't ibang terrain. Ano Iba-ibang pasigsag or Yung kinuha ko din sa friend nyo. Pag ako, pinataw ko na agad. tumatakbo ka ng regular na 100? Hindi. Pero takbo ko agad ng 220. Hindi naman yun, sir. Hindi po siya... ipupush. Wag ipupush agad. Pero tinatakbo ko sa highway, bali wala lang sa kanya dahil nasanay hindi sanay na yung kanya. Ano yun, sir? Hindi mo lang alam na baliwala sa kanya. Kahit po ito, patakbuhin mo ng gano'n, feeling mo baliwala. Pero mas maganda nga po. Kasi metal parts yan, sir. Pansinin mo. Correct. Okay. Ako kasi may background ako sa forging eh. Ang bakal, painitan mo, biglang hampasin ang hampasin. Oo. Magkrakrak yan. Biglang init, magkakrak yan. Biglang lamig, magkrakrak yan. Pero bakit matibay ang katana? Ang katana po, proper heat yan. Dinadaan yan sa tamang proseso. Ultimong pagpalo niyan, 1,000 volts ang pagpalo niyan. Sobrang tibay niya. Ganon din to. Ang metal parts. Yan, kaya yan. I always take time Hindi nga to pwede. explain everything. Kasi ang Japanese cars, kung pansinin nyo, ano ba sobrang tatagal na ang sasakyan dito sa atin? Bakit dito Japanese kinuha cars. patakbo nila? Hindi rin. bawal. Sa expressway nga, may than ka na. 100 ka. Ilan ba yun? 120? Kang may nakabantay, huli ka. Bawal na dito. Oo. Doon. Pero sa espresso po, hindi po yan magpapahuli. Ito rin, Baguio. 140 yan. Pero sa Baguio? effect siya, kasi compact car siya. Ang talagang orientation ng espresso is more on torque, more on hatakan. Kahit yakit mo yan ng Baguio, walang problema. Unlike yung mga nauna before, years ago, na mga 1.0 na kailangan magpatay ng aircon para magkatagay tayo. Sisiruho Bakit yun. nakita ko nga eh, pinanood ko eh. Hindi sila nagpatay ng kargado pa. Opo. Kasi ito nga, Nespresso AGS, before yan ilabas sa Philippines, lagi rin naman tinatanong, kaya ba niya ng Baguio? Talagang dun mo yan tinest, paakyat na nila. At kaya ba ng driver? Eh, nagkasusukan na rin kami. Pero pick up naman. Oh, Yan, yan. umalit na full pick up. Hanggang 5 siya. 5 speed. 5 speed siya. Pwede pa na rin. Pag ayos siya magpulong, pwede yung Pwede habang nananak po, pagpalit ka ng ano? Oo. Okay, sir. Ganyan dyan. Oo. Automatic yan. Automatic na siya. Pag ang ito, walang clutch na. Mas mahal pa. Mm. Mas mahal yun siya. Ay, kapito. Drive by Daddy Benny. Ito na sir, para bago sa kayo magkakamyo. Kabila yan. Neutral pa yun sa gitna. Ang bababa yan, ganyan. Automatic ito. Apo, yan, dandan.
Magkakambyo kayo. Dandaan lang, brother. Yes, wala. Nalulung yata si Sir Victor yun. Marunong yan mag-drive. Ang automatic lang ito, hindi siya marunong sa manual yung sa'yo, Ben, no? Mabilis ka pa rin mag-drive, brother. Ang palibal pagka ano kasi preno ka lang. Kung binitawan mo, andar rin ako siya. Kaya napakabilis. Pagka mga baguhan nga sir, dito talaga kinukuha kasi napakabilis. Yung inyas naman sir na yun, nagagamit lang pagka-traffic. Eh pagkaganto naman. Saan tayo? Diretso na? Pataas tayo. May gas na rin. Sasanay na kayo. Ang maganda dito, hindi talaga siya yung parang nadamba. Pagka may clutch, di ba? Pagka nabitawan mo, dadamba ng ganyan. Ito hindi. Mapapabigla lang talaga yun. Ayan, ang daan dito, tubok. Ayan, oh. Daan kaya, si dagat yan eh. Hindi, yung, yung paligid niya. Sa paligid-ligid ay palingan. Proud. Ayan. So, paakyat na tayo, hindi na pababa. Lahat yan paakyat. Alam ko yan. So guys, dito pa kami sa Lubo, Batangas, pauwi na kami. Ayun yung makikita natin. Ito yung pwede mamiwas, kaya lang walang pwedeng paparadahan ng sasakyan. Ayan, akyat na kami sa rough road. Hindi naman po lahat dito ay rough road. Sa unahan ay simentado na. Pag akyat natin dyan, simentado na. Pwede nga dito, Benny. Kaya lang, ang problema yung sasakyan saan paparada. Ayan. Pwede dito para mula nang lumayari. Uy, yun. Nalulog tayo. Eyes on the road. You know, taas. Mayan Yado ng Esteban Capa, si Epoy Dalian at si Pedro de Luz. Yan. At ganoon din kay Josie Berna. Tayo po. Ikaw ra pinatay. Hinaan mo lang. Lagi nakasubaybay. Yun o. Ah, ayun yung bato. Dito pala. Ayun o, may daan dito. Daan dyan. Ay, tatalon. Bangin. Alala, gas-gas yung ano mo. Sasakyan. Mga ano yan eh. Martinez, good morning. Kay Tusok. Maring Noli at Maring Tess Dalangin, good morning. Kay Maring Kaliwa Alice tayo. Demos, dyan sa Kaliwa. Quezon City. Kay Maring Nimpa Peñalosa, dyan sa bayan ng Pinyalosa Mapan. daw. At sa aming malindang inanak na si Joe Manalo. Kaliwa tayo! Ayan yung sinasabi ko sa iyong ano. Pwede dyan At kay dumaan. Alger Alcantara. Alas 8:22 ang tumpang oras. Ayan yung sinabi ko, baka pwede tayo doon. Gets? Bawal to. Ay kaya nga, eh bakit doon ka gustong dumaan? Talagang driver ko to. Laka po. Okay. Okay. Tabang Lord.
Rough road. Uy, ginoo. Tabangin tao mi Lord God. Wa na gasgas na. Gasgas ang iyong sasakyan. Mama. Ano to, manual? Ah, salamat, nakahinga ako ng maluwag, Lord. Ayan, putulin mo na lang. Hanggang 5 to. Tigpa 5 minutes ang ating viewing session. Viewing session. Yan ang ating dinadaanan. Ito, maliit lang naman. Pero sasakyan ni Tobo at ni Ate Minchi, yakang yaka. Lalakas ng mga ano yun. Ay, di naman na. Ay kaya nga, kung aring ay kaya, yakang yaka din kina Ate Minchi at kina Tobo. Dalhin mo na rin like kayong iyo. Ay. Eh, mas pangat para doon dahil sa kabila eh. Ay siya din na nga. Siyempre yung barangay. Ari na may doon lang po ang sobrang sama ng daan. Dini ay diretso na yan. Kasama ng Potol, Ariel Aradilla, kasama. Ayan, so ayun na yung ano, yung kasada na sa taas na maganda yung ano, yung dadaanan natin, semento na. Ayan. Doon pa po sa unahan yung Laiya, doon banda. Pinag-swimmingan namin. Stabilizer. Gala pa more. Sabi ni ate, lakas ng mga loob. Maganda po yung lagi may experience sa ibang lugar. Wala. Hindi kasi natin dala yung GoPro, guys. Kaya alikot-likot ka. Nangangawit na yung aking kuko. Maganda ng dahil dyan. Paakyat na tayo, maganda na ang daan. So, diretso na yan. Ito pa rin yung dagat. Matakaw sa dagat, hindi nakaligo. Kainis. Hindi tayo nakaligo, guys, dahil meron tayong bisita for today's vlog. Month of March. Our visitors are always there. Oh, thank you, Lord. Yay! Abo? Oh, lingkod. Binubo. Meron pa ano? Ha? Meron pa isang rough road. Yeah. Ano? Meron pa. Meron pa. Agoy, dandahan, dudong. Dandahan na may mga tao. Araw. Diba, ang ganda. Mariel Beach Resort. Pasinahan mo. May dala siya. Isda. Ano yan? Ayan, stop. Oo, Teka lang. may ano. Shell. Ayun, shell. Ayun. Ah, Ingay. Atras. yun daw. Tilapia at bangus. Ah,
Dadayo ka pa din eh. Dayo pa ng tilapia at bangs. Doon na yung lake sa Palok Lake. Napakalaki ng isda doon. Nakatanim. Mga bisugo, marami daw. Hinahinay lang kasi baka meron tayong mga gilap din eh. Malay mo. Paano na to no, Laiya? Wala na rapro dito. Sure ka? Meron pa. Di ko alam eh. Wala na wari ko. Baka doon lang no. Oh, so pag nakadaan na tayo ng Laiya guys, stop na natin to. Serenity Cove. Ay parang hindi pa Ben. Meron pang rough road dyan. Wala. Meron. Tilapia. Hindi pa tayo nakadaan doon sa Boracay eh. Meron ng Lucy. Hindi yan, meron pang Boracay nakalagay. Ah, Mabuhay agila. oy, mabuhay si Agila. Hindi ko, din yung ano. Printer niya. Parang kina Jojo. Oh, yan. Hindi the Father, the Son, and the Spirit. Game. Break. Baba isa. Tingnan mo sa likod kung may katse. May sakyan. Oh, yan. Up, naandar na si Lenlen. Oh. Nag-aaral Hi mag-drive. guys, for today's vlog, bibisitahin ko na kayo si Siway. Si Siway. Naandar na. Oh. Bibisitahin ko na sila. Oh my gosh, nasintonados. Ganyan lang. Relax lang yung manibela. Oh, may tao. Dandahan. Pinatay ko na. At ginimit na pa talaga. Alam na nag-aaral. Oh, break. Break. Neutral. Brava. Easy. Oh. Hello Ano everyone! gusto mo lumiko? Ayaw mo na lumiko? Teka, may tricycle. Yeah, lakad. Mamaya may matanda baka Ay, bago pa yung makarating dito. Pwede naman ako dito kasi nasa... Oo, sige. Kaya lang may tulay na doon. O, ba't hindi man tayo pupunta doon? Babalik na ulit tayo, pabalik. Iikot natin doon sa Mm. dulo sa may Mm. basketball. Sige. Preno, baba. Yan. Tatay, milis ka Sige. Chay. Dahan-dahan lang. Naka-steady na stop. Eh, dahil layo eh. Tignan mo yung likod mo, yung side mirror mo. Ah, Kung may tao, wala. Oo. Yan. Dahil babalik din sa Mitulay, wala na eh. Doon tayong papaliko at wala. sa may tulay. Sige. Kaya wala nang daan eh. Gusto may aso doon. Para sa relax lang. Dahil pala sa hapon, para ka ako tao dito. Yung mga nagpapa... Ngayon, dito, ano mo dito? Yan. Putol na pala siya, Oo, no? tapos preno. Neutral. Yan. Ngayon kung liliko ka, titignan mo na sa walang sasakyan. Meron pa. O sige, ganda ka lumiko. Gandahan. Sige, wala nang tao. Wala. Sige. Baba. Liko. Liko. Sige, liko.
Sige, liko. Iaso. Sige. Liko. Ako eh. Preno. O, atras. Saan ang atras ko? Preno. Atras. Asan ang atras? Sige. Naatras na yan. Apakan ko lang Oo, baka mo lang. yung silyador. Dali. Ikaw na. Susubukan natin si Benny guys. Mag-in. Sarap. Bakit dito? Mayaman lang ako. Mayaman ka? Mayaman lang ako, di na babalik doon sa Italia. Ito lang ang gagawin natin. Mag-road trip lang tayo. Dami isda. Dami isda. Ano isda? Mga bisugo. Palengke na ito eh. Ang dami. Ibang isda tayo ito yung dami. May dorado doon, laki. Magkano? 240 ang kilo. Ay, ano eh. Ang laki no. Nakita ko nga yan. Sabi ko sa iyo. Tanga kalagnaw. Alam mo, di ko kakagatin ha. Ang sakit. Tingnan niyo. Wala ka nagsugat.